Hi, good morning everyone. Our devotions and topic for today is from the book of Philippians, chapter 2, verse 6 to 7. Who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Sa Tagalog version, na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya tinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. So, dito po kasi, ang ibang religion, tinuturing na tao ang Diyos. Pero ang Panginoong Jesucristo, meron siyang divine nature, yung pagka-Diyos niya, at meron siyang human nature. Naging alipin siya at tagapaglingkod, being made in human likeness. So, ang ating Panginoon, siya ay tao at Diyos. At bagamat siya, perfect mediator, tagapamahagi or tagapamagitan na God, between God and man. Kasi ang si Jesus Christ is Diyos. Kaya kailangan niya mag-sacrifice. Kailangan may mag-sacrifice para sa mga kasalanan ng tao. Si Jesus Christ ay God man. Namamagitan siya sa tao, sa Diyos at sa tao, at siya yung perfect mediator between God and man, human. So kaya sabi ni Apostol Pablo sa Timothy 5 and 6, yun yung kadahilanan na bakit ang Jesucristo ay maging tao. Kasi one mediator between God and your mankind, na ang ating Panginoon, kailangan niya maging tao para panunambalikin niya ang relasyon sa tao, Diyos at para sa Diyos. So, sino ang mamamagitan kundi ang Panginoong Jesucristo? Si Jesus Christ, dahil siya ang Diyos, hindi siya pwede mamatay. Kailangan kasi ng isang sakripisyo para sumapo ng kasalanan ng kaparasahan na dapat na para sa atin. Kasi tayo nagpakawalay sa Diyos, lumayo hanggang sa kailangan ng sakripisyo, kailangan ng justisya, parusahan dapat ang ating gawang kasalanan. Kailangan may mamatay on our behalf. So, ang Diyos, dahil sa labis ng pagmamahal sa atin, siya yung nagkatawang tao para, kasi yung Diyos namamatay, pero ang tao namamatay. So, ang Diyos, nagkatawang tao para mamatay doon sa krus. At ang Diyos ang sumapo ng sakripisyo na dapat ay para sa atin. Para maipanumbalik, ginawa niya yun para maipanumbalik sa original na sitwasyon natin sa Diyos. So, ang ating Panginoon, Jesucristo, bagamat siya kapantay ng Diyos Ama, ay hindi pantay. Pwede naman siya manatili siya sa kanyang posisyon na isa lang na sabi nga ng Council of Nicaea na pareho-pareho sila. Equal at biblical yon. So, pagka-Diyos sa Panginoon, pantay-pantay. Pantay ang Holy Spirit sa Son at dahil ang Diyos ay Spirit, ay nagpakumbaba. Kaya yung pagkatao ng Jesucristo ay yun yung kadahilanan kung bakit sinasabi ng Panginoong Jesucristo, my Father is greater than I. Sa John chapter 16 verse 14. Si Jesus Christ ay nagpakumbaba, binaba niya ang kanyang prerogative na pagiging Diyos. He emptied himself. Rather, he made himself nothing. Naging tao siya, katulad natin. Kaya sinasabi niya, my Father is greater than I. Kasi
nagkatawang tao siya. Jesus submits to the Father. At kung madami yung doktrinang kakaiba sa ibang religion, mas madami tayong teachings na maipapalaganap kung tayo bilang Christian ay maging responsable tayo sa pag-share ng gospel. So, ang Diyos, tao lang siya sa ibang Christian. Kaya, na-reject yun noong unang panahon at yun yung tinuturing na heresy. So, hanggang sa pasulpot, may isang malaking riyon na ganun yung katuruan. Ang Panginoong Jesucristo ay tao lang, nilikha ng Diyos, at kailanman hindi niya, at kailanman ay ang Jesus Christ hindi nag-exist sa nandun na siya sa Old Testament. Napakaraming talata na nagpapatunay na ang Diyos ay hindi tao. So, ang Diyos, nagkatawang tao lang. Dapak na nagkatawang tao lang. Nag-exist na si Jesus Christ long time ago pa. So, napakaganda ng katuruan na malaman ng bawat tao, bawat isa na ang Diyos ay Diyos at ang Panginoong Jesucristo ay Diyos. So, kailangan believe in substitution of atonement. Ito yung medyo mabigat kasi madalas ng devotional natin. Practical, ito, very theological na pag-aaralan natin at malalim tayo sa pag-aaral. Pag sinabi substitution, atonement, ang Panginoong Jesucristo ay naging substitute natin. Kasi dapat tayo ang nakapako sa krus, pero ang tindi ng ginawa ng Panginoon, siya yung nagkatawang tao para siya yung nakapamagitan sa atin sa Diyos.